Papasok na sana ng restaurant si Paolo nang mapansin niyang may pinapalabas na bata ang dalawang gwardiya. Nang makapasok siya, ay kaagad niyang tinanong kung bakit sa pilitan nila itong pinapalabas. At ang tugon naman ng mga ito ay pulubero kasi ang batang babae at wala itong pambayad ng pagkain. Sumisingit lamang daw ito kapag may pumapasok sa loob. Kaya naman sinabi niyang hayaan na ng mga ito ang batang babae at siya na ang bibili ng pagkain nito. Binitawan naman ng mga gwardiya ang batang babae at pinasunod na ito ni Paolo sa kanya. Ipinaghila pa niya ito ng isang silya at kinausap ang waiter na ibigay ang lahat ng gusto ng batang babae. Tumango naman ang waiter kung kaya't hinanap na niya ng tingin ang kanyang kikitain. Ito ay ang kanyang kasintahan na si Therese. Kumaway ito sa kanya at mabilis naman niya itong nilapitan. I'm sorry babe, nalita ko ng ilang minuto. Ang dami kasing trabaho sa opisina tapos traffic pa. Okay lang babe, medyo kakarating ko lang rin. Sino yung batang babae na yun? Tanong nito sa kanya pagkaupo niya. Nilingon naman niya ang bata na ngayon ay kinakausap ng waiter. Ayun ba? Batang pulubi raw. Gustong pumasok dito para makakain. Kawawa naman kaya sabi ko ibigyan na lamang nila ng pagkain at ako na ang magbabayad. Napakabuti talaga ng puso mo. Kung nabubuhay lang yung anak niyo ni Karen, kaedad niya na yung batang yun, no? Ngumiti na lamang ng tipid si Paolo at bahagyang napayuko. Muling bumalik sa alaala niya si Karen, ang dati niyang kasintahan. Ngunit hindi niya na alam kung nasaan na ba ito. 2 taon nang nakakalipas nang magkita sila. Nalaman niyang buntis ito at alam niya sa sarili niyang siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Karen. Kaya nang mahanap niya ito, ay kaagad niyang itinanong kung nasaan ang kanilang anak. Ngunit malungkot na balita ang sinabi nito sa kanya, na namatay raw ang anak nila matapos itong isilang. Parang binagsakan ng langit at lupa si Paolo sa kanyang natuklasan. Hindi na nga niya nasaksiyan ang ipinagbuntis ni Karen ang kanilang anak. Pagkatapos ay hindi niya pa nasilayan ito, kahit sandali lamang. Pilit pa niyang tinanong kung saan ang puntod ng bata. Ngunit hindi na yun sinabi ni Karen sa kanya. Kaya wala na siyang nagawa pa, kung hindi ang hayaan na lamang ito. Pagkatapos noon ay hindi na sila nagkitang muli. Order na tayo babe. Pag-iba niya ng usapan. Ngunit nakapag-order na pala si Therese nang dumating ito. Nang maya-maya, ay bigla na lamang lumapit ang batang babae sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Nagulat naman siya sa ginawa nito sa kanya. Hello po, ako nga po pala si Nina. Sabi po ng nanay ko kapag may tumutulong sa akin, dapat akong magpasalamat. Salamat po tito ha. Bahagya namang natawa si Therese dahil tinawag na tito ng bata si Paolo. Walang anuman. Pagdating ng pagkain mo, kumain ka ng marami ha. Yung matitira mo, pwede nating i-take out para may pagkain ka mamaya. Salamat po. Sakto po. Yung mga kasama ko siguradong hindi pa sila kumakain. Girlfriend mo po siya? Sabay turo nito kay Therese. Oo. Siya si Ate Therese mo. Ang ganda niya, pero mas maganda ang nanay ko. Nasa heaven na nga lang siya. Sabi niya sa akin hanapin ko raw po ang tatay ko. Ngunit nang dumating na ang order nilang pagkain ni Therese, ay lumayo na ang batang babae at nagtungo na sa table nito. Hindi na tuloy niya na itanong kung ano ang pangalan ng tatay nito, hanggang sa makalimutan na nga niyang tanungin. Pagkatapos kumain ng bata, ay pina-take out niya na ang mga natirang pagkain nito. Salamat Tito Pogi ha. Sabay kindat pa nito sa kanya. Sigurado po akong matutuwa ang mga kaibigan ko rito sa pasalubong ko sa kanila. Sana po makita po ulit tayo. Pagkatapos, ay kumaway na lamang ito sa kanya at umalis na ng restaurant. Maging sila nga ni Therese ay umalis na rin. Inihatid niya na ito sa kondo at muli nang bumalik sa opisina niya. Ngunit habang nasa opisina, ay hindi maalis sa kanyang isipan ng batang babae na tinulungan niya
at parang may kung ano ang humahatak sa mga paa niya na hanapin ito. Lalo na nang maalala niya ang sinabi ni Teresa sa kanya na kaidaran nito ng namatay nilang anak ni Karen. Kaya naman kaagad siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa swivel chair at iniayos ang mga nagkalat na papel sa mesa niya. Kating-kati talaga ang mga paa niya na hanapin ng batang babae at nakakurious din siya sa sinabi nito na hinahanap nito ang ama. Nang makalabas nga siya ng gusali, ay sinimulan na niyang hanapin ang bata. Kahit pa nga hindi niya alam kung saan niya ito umpisahang hanapin at mas lalong hindi niya alam kung makikita pa ba niya ito, ay ginawa pa rin niya. Hanggang sa abutin na nga siya ng dilim dahil sa kakahanap sa batang babae. Lahat ng mga batang nasa lansangan ay nakita na niya, bukod sa kanyang hinahanap. Bumalik rin siya sa restaurant kung saan niya ito nakita. Nagbabaka sakali siyang makikita niya itong muli. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ko ba siya pinag-aaksayan ng oras at panahon? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit gusto ko siyang makita ulit? Hindi ko naman siya kaano-ano. Nababaliw na ata ako. Wika niya sa sarili, nang bigla na lamang humangin ng malakas. Kasabay nito ang nagngangalit na mga kidlat at maya-maya lamang ay pumatak na ang ulan at tuluyan na itong lumakas. Mas lalo niyang naalala ang batang babae dahil hindi niya alam kung may nasisilungan ba ito ngayon. Bumalik na nga siya sa kanyang sasakyan at umuwi na lamang sa bahay niya. Bukas na lamang niya ipagpapatuloy ang paghahanap kay Nina. Isang linggo siyang nagpabalik-balik sa restaurant, subalit wala na roon ang bata. Kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na yun na ang huling paghahanap niya rito at hindi na aasang magtatagpong muli ang kanilang landas. Habang pauwi nga siya, ay may nakita siyang 3 batang babae sa gilid ng kalsada na nag-aagawan sa karton. Nang mamukhaan niya ang isang batang babae, ay kaagad niyang inihinto ang kanyang sasakyan sa gilid at nagmamadaling bumaba. Pagkalapit niya ay natigilan ang mga ito sa pag-aagawan ng karton at kusang napangiti ang mga labi ni Paulo. Nina? Nina, is that you? Anong sinasabi ng lalaki? Sino raw ang isda? Inosenteng tanong ng isa pang batang babae. Napangiti naman siya sa tanong nito at muling tinanong si Nina. Ikaw ba si Nina? Nahalala mo pa ba ako? Oy Nina, kilala ka niya. Opo, Kuyang Pogi. Siya nga po si Nina. Ikaw ba ang tatay niya? Pareho namang nanlaki ang mga mata ni Paulo at Nina sa sinabi ni Claire. Hindi ko siya tatay. Siya yung tumulong sa akin. Yung dala kong pagkain. Siya ang nagpahit nun. Hello po tito. Ako po si Nina. Buti po kilala mo pa po ako. Walang kung ano-ano ay bigla na lamang niya itong niyakap. At hindi niya namalayan na dumutulo na pala ang mga luha niya. Sorry nahalala ko lang sa iyo yung anak ko. Siguro kung nabubuhay lang siya, kaedad mo na siya. Ilang taon ka na nga pala? 8 years old na po ako. Nahalala ko kasi na sinabi mo sa akin na hinahanap mo yung tatay mo. Paano mo siyang mahanap? Kilala mo ba siya? May picture siya sa akin, pero nasira na kasi. Nabasaan ng ulan, kaya hindi na po makilala. Wala ka bang ibang kamag-anak para doon ka tumira? Kasi naman dito ka sa lansangan. Kayong 3, wala ba kayong inuuwian? Dati po akong nakatira kila tita ko, pero lagi siyang galit sa akin at minsan ay sinasaktan niya ako. Kaya dito na lamang po ako. Walang nananakit po. May sasakyan ka naman po. Pwede po ako mag-request? Sure. Ano ba yun? Pwede po bang iatid mo ako sa nanay ko sa sementeryo po? Malayo po kasi yun dito kaya hindi ako makapunta. Baka pwede lang po. Sige ba? Alam mo ba kung saang sementeryo nakalibing ang nanay mo? Tumangutang naman si Nina sa kanya kung kaya't pinasakay niya na ang mga ito sa sasakyan. Hanggang sa inihinto nga niya ang sasakyan sa tapat ng sementeryo na nadaanan nila. Ngunit ayon kay Nina, hindi roon nakalibing ang ina nito. Pinuntahan pa nga niya ang ibang sementeryo roon at sa pampublikong sementeryo niya na ito dinala. Tuwang-tuwa naman si Nina dahil natatandaan nga niya ang sementeryong iyon. Diyan po nakalibing si nanay ko. Tara po, halika po kayo.
Ipapakilala po kita sa nanay ko. Sunod-sunod na sabi ni Nina, kung kahit mabilis na bumaba ng sasakyan si Paolo upang pagbuksan ng pinto ang mga ito. Nagulat na lamang siya nang hatak-hatakin siya ni Nina patungo sa puntod ng ina nito. May kalayuan rin ang puntod mula sa pinagparkingan nila at pahirapan din bago makapunta roon. Ito na po. Ito po ang nanay ko. Nay, nandito na po ako. Nanlaki ang mga mata ni Paolo nang mabasa niya ang pangalan nito sa lapida. Karen Peralta. Ito ang nakalagay na pangalan sa lapida at maging ang araw ng kapanganakan ay tugmang-tugma sa dati niyang kasintahan. Karen? Karen ang pangalan ng nanay mo? Pero papaanong namatay si Karen? Opo, Karen nga po ang pangalan niya. Kilala mo po ba siya? Namatay po siya sa sakit eh. Bago siya pumikit, ang sabi niya po sa akin ay hanapin ko raw po ang tatay ko. Sinabi niya yung pangalan pero hindi ko na po maalala. Sunod na pumatak ang mga luha ni Paolo habang nagsasalita si Nina. Kinabig rin niya ito upang hiyakapin ng maigpit. Batid niyang ito nga ang kanilang anak ni Karen. Ikaw ang anak namin ni Karen? Pero papaano? Ang sabi niya sa akin ay namatay ka. Pagkasilang niya pa lamang sa'yo. Pero naiintindihan ko kung bakit niya yun ginawa. Kung bakit kanya itinago sa akin. Dahil natatakot siya na kuhanin kita sa kanya. At ngayong nakita na kita anak, hindi na ako papayag na maghirap ka pa. Na matulog ka sa lansangan. Ibibigay ko ang buhay na nararapat para sa'yo. Sayang lang kasi nawala ka agad ng mama mo. Kung hindi niya lang sana ako iniwan noon. Kung hinayaan niya lang akong ipaglaban ko siya kay mami, di sana ay masaya tayo ngayon. Naipagamot ko rin sana siya kung ano man yung naging sakit niya. Mahaba niyang sabi rito at muli niya itong niyakap ng maigpit. Hinaplos rin niya ang lapida ni Karen at paulit-ulit na humingi ng tawad rito. Pagkatapos ay sinama niya na sila Nina sa bahay niya. Maging ang dalawang batang babae ay kukup-kupin na rin niya upang magkasakasama na ang mga ito. Ipinabatid rin niya kay Therese ang patungkol kay Nina na ito ang kanyang anak. Nagulat man ang kanyang nobya pero tanggap naman ito si Nina at masaya rin ito para sa kanya. Ibinigay lahat ni Paolo ang mga pangangailangan at mga gusto ni Nina. Bumawi talaga siya sa 8 taong hindi niya ito nakasama. Kaya kahit abala siya sa kanyang trabaho, ay naglalaan pa rin siya ng oras sa kanyang anak. Ngunit habang abala nga siya sa trabaho, at ganoon rin kay Nina, ay napapabayaan naman niya ang relasyon nila ni Therese, kaya't madalas nila itong pag-awayan. Paolo, girlfriend mo ko. Kailangan ko rin ng oras at atensyon mo. Hindi puro trabaho at sa anak mo na lamang umiikot ang mundo mo. I'm sorry babe. Alam mo naman na bumabawi lang ako sa anak ko, hindi ba? 8 years ko siyang hindi nakasama. Sana naman ay maintindihan mo ko. Iniintindi naman kita. Sobra-sobra pang ang pag-iintindi ang ginagawa ko. Pero nakakapagod na. Nakakapagod ng mamalimos ng oras at atensyon mo. Mas mabuti pang tapusin na lamang natin ito. Wag naman ganyan babe. Hindi naman solusyon ang hiwalayan eh. Huwag mo naman akong iwan oh. Dahil natatakot kang maiwan ulit, gaya ng ginawa sa'yo ni Karen. Pero deserve mong iwanan, Paolo. Pero sige, papipiliin kita. Ako ba o ang anak mo? Huwag mo akong papipiliin, Therese. Bakit ko nga pa kailangang papiliin ka? Alam ko naman si Nina ang pipiliin mo. Dahil anak mo siya. Sino nga pa naman ako, hindi ba? Therese, mahal kita. Sobrang mahal kita. Pero tama ka. Ang anak ko nga ang pipiliin ko. Dahil kung talagang mahal mo rin ako, maiintindihan mo ko. Sabay dukot ni Paolo ng singsing mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa kalsada. Balak na sana niyang alokin ito ng kasal, ngunit tinapos na ni Therese ang relasyon nila. Nanghihinayang man ang dalaga, ngunit wala na itong magagawa dahil ayaw na rin ni Paolo. Ayaw niya sa lahat ay ang pinapapili siya. Nang maghiwalay nga silang dalawa, ay mas lalo siyang nag-focus kay Nina. Kapag meron siyang libreng oras ay pinapasyal niya ito kasama ang dalawa nitong kaibigan na sila Claire at Ai. Para sa kanya, ay anak na rin niya ang 2 batang babae. Pinag-aral din niya ang mga ito
at legal na inampon dahil pareho ng ulilang lubos ang mga ito. Para kay Paulo, ay yun ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Nawala man si Karen, ay nakasama naman niya ang anak nila. Hanggang sa sumapit nga ang araw na ipinakilala na niya si Nina sa mga kaibigan at pati na rin sa mga kamag-anak niya. Dinala niya rin ito sa kumpanya upang ipakilala at sinabi niyang balang araw ay ito ang papalit sa kanya sa posisyon. Ang laki ng pagkakahawig nila ni Karen, oh. Halatang mag-ina talaga sila eh. Bale ang nakuha lang sa'yo eh yung kilay mo. Parang yun lang pare. Grabe ka naman. Kahawig ko rin naman siya sa mata at saka sa ilong. Asa ka, puro kay Karen nakuha eh. Tignan mo nga oh, napakagandang bata. Bakit? Gwapo naman ako ah. Wala naman akong sinabing hindi ka gwapo pare. Sabi ko lang naman, mas kahawig ni Karen yung anak nyo. Ang sabihin mo, bully ka lang talaga. Ayos ah, 3 ka agad ang anak mo. Baka naman totoong anak mo rin yung 2, sa iba't ibang babae nga lang. Tumikil ka na nga pre. Huwag mo akong ipare sa'yo, napapalit-palit ng babae. Pag tinuka na uy. Saka na, magtitinulang ako kapag natagpuan ko na talaga yung makakasama ko habang buhay. Sige na, may ayusin pa ako. Pagkaalis nga ng kaibigan niyang si Melchor, ay si Nina naman ang lumapit sa kanya. Tay, bakit po pala hindi na po nagpupunta si Tita Teresa sa bahay? Namimiss ko na po siya. Kasi tuwing pumupunta siya roon, lagi siyang may dalang pasalubong. Ano kasi anak eh. Wala na kami ng Tita Teresa mo. Naghiwalay na kami. Ilang buwan na rin yon. Hindi ko lang nasabi sa'yo. Po? Pero bakit po? Ang bait-bait po kaya niya sa amin. Lalo na po sa akin. Napapabayaan ko na rin kasi siya anak. Pero talagang ganun eh. May mga bagay na kailangan nating bitawan. Kasi hanggat pinipilit natin, lalo lamang tayong masasaktan. Ang importante, magkasama tayo at hindi na tayo mag-iwalay. Saka kung kami talaga ni Tita Teresa mo ang nakalaan para sa isa't isa, magkakabalikan at magkakabalikan kami. Pero kung hindi na, ayos lang rin yon. Pero sino po ang mas mahal mo? Si nanay o si Tita Teresa? Pareho ko silang minahal. Pero dahil ang tanong mo ay kung sino ang mas mahal ko sa kanilang dalawa, syempre ang nanay mo. Mahal na mahal ko yun eh. Natuwa naman si Nina dahil sa sinabi niyang iyon at niyakap pa siya nito. Makalipas ang 10 taon, ay sinasanay na ni Paulo si Nina sa pagpapatakbo ng kumpanya. Dalaga na kasi ito at magkokolehiyo na sa susunod na pasukan. Ngunit nalaman niya mula kay Ai na nurse pala ang pangarap ni Nina, kung kaya't sinuportahan na lamang niya ang kanyang anak. Hindi niya alam na sinusunod lang pala nito ang gusto niya. Kahit ang totoo, ay hindi nito gusto na mamahala ng kumpanya balang araw. Bakit hindi sa akin sinasabi ni Nina na ang pangarap pala niya ay maging nurse balang araw? Dahil gusto raw po niyang maging masaya ka. Dahil yun daw po ang pangarap mo para sa kanya. Hindi po ba't mga bata pa lamang kami, ay sinabi mo nang siya ang papalit sa'yo balang araw? Kaya ang sabi niya sa akin, kaya niyang i-give up ang pangarap niya para sa'yo. Ganon ka po niya kamahal, tay. Sabi ni Ai, dalaga na kayo. Alam kong may iba't iba kayong pangarap sa buhay. Kaya sundin niyo lang ang gusto ng puso niyo. Dahil mas magiging masaya kayo kung gusto niyo ang susundin niyo. Hindi yung gusto ng iba para sa inyo. Salamat po, tay ah. Si Claire naman po ang pangarap ay maging flight attendant. Pero yung height ay parang pang-kinder. Natawa na lamang siya rito at bahagyang ginulo ang buhok ni Ai. Kinausap niya rin ito na huwag sasabihin kay Nina ang kanilang mga napag-usapan. Lagi rin siyang pinipilit ni Nina na maghanap ng mapapangasawa. Ngunit lagi rin niyang sinasabi na napaglipasan na siya ng panahon at mukhang tatandaan na lamang siya na hindi nararanasan na magkaroon ng asawa. 5 taon na rin kasing kasal si Therese. Kaya naman wala na talagang chance na magkabalikan pa silang dalawa. Ngunit ganun pa man, ay masaya siya para rito at wala siyang pinagsisisihan sa naging desisyon niya. Tay, may nahanap na po akong mapapangasawa mo. Si Teacher Erica. Single mother po siya. Baka kayo po talaga ang nakalaan para sa isa't isa. Maganda po yun, promise. Saka sexy pa. Hindi halatang may anak. Ay nako anak, tigilan mo na nga ako sa kakaganyan mo. Masaya na ako kahit walang asawa, okay?
Kaya lang nila Claire at Ai ay sapat na para maging masaya at kumpleto ko. Pero mas masaya kapag may asawa. Balang araw kasi, magkakaroon na rin kami ng sarili naming pamilya. Tapos iiwan niyo na ako, ganun ba? Of course not. Bakit ka naman po namin iiwan, Tay? Ang akin lang po. Baka kasi maingit ka sa amin. Nginitian na lamang niya ito at sinabing hindi siya maiingit. Dahil para nga sa kanya, ay sapat na ang mga ito sa buhay niya. Hanggang sa nakapagtapos na nga ng pag-aaral si Nina, Claire at pati na rin si Ai. At natupad na rin ng mga ito ang kanilang mga pangarap. Gaya ng pangako ng mga ito, ay hindi nga nila iniwan si Paolo. Nanatili sila sa piling nito, kahit may sarili-sarili na silang mga pamilya. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.